Alam nyo ba mga boss, na etong base na to ay pagmamay-ari pala ng isa sa mga coach ng World Championship Tournament dito sa buong Clash of Clans. Kaya naman talagang kahit Fireball user o mapa RCNB user, talagang hindi kayanin etong ganitong klase ng base. Kaya talagang napakaswerte mo kapag napanood mo tong buong video na to. Dahil pag-uusapan na rin natin dito mga boss kung paano napunta sa akin tong base na to. Bale, nagulat nga pala ako dito mga boss sa viewers natin. Dahil sabi niya dito, grabe yung si Trotino. Nag-coaching pa yan sa mga World Tournament. At take note, di lang siya basta base builder. Attack strategy coach din siya. At yung mga diskarte niya, binabayaran mga attack na di mo basta-basta makikita sa iba. Kaya naman talagang lubos na nagpapasalamat ako sa pag-share ng base dito ni Boss Brian Ian Sevilla. Dahil etong base na to mga boss ay masyadong eksklusibo, kaya ipamimigay ko to sa inyo ng libre. Dahil etong si Coach Trotino mga boss, ang isa sa pinaka-idolo ko dito sa larong COC. Isa siya sa mga professional Italian player. That's all. I hope you enjoyed my lesson. Kaya naman ipapakita ko sa inyo mga boss na eto na ata yung pinaka-special na base na ipamimigay ko sa inyo. Dahil si Coach Trotino mga boss ay isa talaga yan sa mga pinaka-pambalagbagan umatak. Dahil yan ang pinakahalimaw na napapanood ko talaga umatak. Yung tipong walang mintis yung mga attack niyan. Kaya talagang kabisado din yan yung mga kahinaan ng bawat heroes at bawat troops. Kasi tingnan nyo naman dito yung mga pwesto ng mga depensa. Yung tipong nasa pinakang gitna dito yung Revenge Tower. At ang matindi pa dito mga boss ay napapalibutan ng buong major defense etong buong base. Kaya naman napakalaki ng advantage mo kapag isa ka sa pagmamay-ari ng base ni Coach Trotino. Dahil bukod sa tataas na yung trophy mo, ay palagi pa kayong mananalo sa war. Kaya eto yung magiging patunay ko na ganito kalakas etong base ni Coach Trotino. Dahil tingnan nyo naman mga boss halos planado tong umatak. Tapos eto pa yung pinakamatindi, napakadisiplinado maglaro dito ng umatak. Kasi nga naman kapag hindi niya na perfectong base na to, ay sigurado napakalaki ng bawas sa trophy ang makukuha niya. Pero tingnan niyo naman mga boss napakaswabe ng fireball niya. Kasi napakalaking value na nakuha niya dun. Dahil bukod sa natanggal niya dun yung poison tower, ay nadamay pa dun yung scatter shot tapos yung fire speeder. Kaya talagang hindi rin biro kapag talagang matataas ang trophy nitong umatak. Dahil bukod sa hinila niya dito yung kanyang Grand Warden para papuntahin dito sa may Town Hall, grabe, napakatalino ng plano niya. Dahil talagang target niya eto mga major defense dito sa may taas. Pero ang hindi niya alam ay eto ang pinakamalaking patibong para dito maubos ang kanyang troops, heroes, lalo na yung mga spell. Biruin nyo ba naman mga boss habang nakaka-preheat etong mga Inferno Tower tapos etong Revenge Tower, ay bumabanat din tong X-Bow tapos dito pa nagiwahiwala yung kanyang troops at heroes. Biruin nyo ba naman mga boss halos napakaswabe ng plano niya, pero biglang nabago nung nasa parteng gitna na. Grabe, ibang usapan talaga kapag si Coach Trotino ang gumawa ng base. Kaya eto talagang isa sa mga pinaka-iniidolo ko Biruin nyo ba naman mga boss nung natanggal na dito yung overgrowth sa may bandang fire speeder, halos dito na napulbos yung kanyang troops at mga heroes. Kaya naman talagang napakaswerte mo kapag isa ka sa may-ari ng base ni Coach Trotino. Dahil etong base na to mga boss ay isa sa mga pinaka-maire-recommenda ko sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang sa page natin, ay pindutin mo lang yung follow para lagi kang updated sa mga content na gagawin natin. Pero baka may magsabi ng fireball lang yung kahinaan nito. Kaya sige, dadagdagin na rin natin kung kakayanin ba ng mga RCNB user etong ganitong klase ng base. Pero take note lang guys dahil tingnan nyo naman kung anong nangyari. Halos pinipilit pa ng umatak na talagang durugin etong buong base. Kasi tingnan nyo naman halos inuubos niya pa yung oras pero wala na talagang pag-asa dahil puro major defense pa talaga yung natira. Kaya naman kung gusto mo ng ganitong klase ng base mga boss, ay walang problema kasi ipamimigay ko lang to sa inyo ng libre. Pero titingnan na rin natin mga boss kung kakayanin ba ng mga RCNB user etong ganitong klase ng base. At speaking of RCNB user mga boss, ay ito yung isa sa mga nakakatakot na attack. Dahil kapag nag-funnel na yung RC, uunahin talaga niyan yung mga major defense mo. Pero ang hindi alam nitong umaatak ay isa sa mga pinakapaboritong strategy to ni Coach Trotino. Dahil karamihan ng pro player at saka ng mga nagpapaturo kay Coach Trotino ay nagbabayad pa para lang matuto sila ng perfect na attack dito kay Coach Trotino. Pero tingnan nyo naman mga boss kung anong nangyari.
napakaswabe ng posisyon dito ng mga traps. At ang matindi pa dito mga boss, ay napakaswabe ng posisyon dito ng mga depensa para hindi agad pumunta sa mga major defense etong RC. Pero ibang klase, halos napakaalaga nito maglaro na itong RCNB. Pero tingnan nyo naman mga boss ha, napakalaking value din ang natanggal niya doon. Kasi natanggal dun yung Inferno Tower tapos yung ibang Expo. Halos planado din yung gagawin. Kasi nga naman, etong Archer Queen niya ang maglilinis dito para hindi umikot yung kanyang mga troops. Tapos naglagay pa siya dito ng furnace sa may taas para siguradong hindi talaga magiwahiwala yung kanyang mga troops sa tiros. Kasi kapag hindi nila natanggal yan mga boss, ay malaki yung posibilidad na umikot talaga yung troops kapag hindi tinanggal diyan yung mga nakakalat diyan sa may labas. Pero tingnan niyo yung kasunod na ginawa niya dito. Binutas niya tong sa may tab para nga naman may dadaanan yung kanyang mga troops at heroes dito. Planado din yung gagawin. At ang matindi pa dito mga boss, ay dito niya na nilapag etong kanyang Meteor Golem para ubusin tong buong gitna. Grabe, napakatalino ng pinaplano niya dito. Pero dahil nga may Poison Tower dito mga boss, ay napakahirap niyan kasi napakasakit ng damage na binibigay nitong buong base. Kasi tingnan niyo naman mga boss bukod sa nakaka-prehit etong Revenge Tower, ay ang matindi pa dito mga boss, ay bumabanat din tong Scatter Shot. Tapos nakikisali pa tong Guardians at etong mga bantay dito sa Clan Castle. Aray ko, pinagpista na ng mga major defense etong troops at heroes ng umatak. Dahil tingnan nyo naman mga boss hindi pa natatanggal dito itong Revenge Tower. Kaya matik, napakasakit ng binibigay na damage niyan. Kasi napapalibutan ba naman ang mga major defense etong buong sulok ng base. Kaya talagang lubos na nagpapasalamat ako sa nag-share ng base dito mga boss. Dahil ibang usapan talaga mga boss kapag professional player ang gumagawa ng base. Hindi basta-basta ang pagkakagawa nila. At ang matindi pa dito mga boss, ay tama lahat ng posisyon ng mga depensa. Kaya big shoutout sa iyo Boss Brian Ian Sevilla. At mag shoutout na nga rin pala tayo mga boss sa mga viewers natin na gustong magpa shoutout dito sa page natin. Bale shoutout nga pala sa iyo Boss Peter Paras from Pulilan. Shoutout na rin sa iyo Boss Vlog ni Calvo. Shoutout na rin sa iyo JR Pahal. Pati na rin sa iyo Kenzie Solano. Shoutout na din sa iyo Boss Erwin Haligado. Grabe. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng base mga boss, ay i-comment nyo na lang dyan sa baba para ma-PM ko agad sa inyo. Huwag mo na din kalimutang pindutin yung like at share button natin para naman may patunay na talagang napanood mo itong buong video natin. Kaya maraming salamat sa panonood nyo guys, and to God be the glory.